Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and floods, rocks, hills and plains repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. And makes the nations prove the glories of his righteousness, and wonders of his love, and wonders of his love, and wonders of his love. Yeah. The wonders of your love, the wonders of your love. Yeah, yeah. We sing joy to the world, joy to the world, yeah. He rules the world, he rules the world, yeah. Joy to the world, the Lord has. Can you feel it in the air? Joy is everywhere, it's Christmas. Everything is shining bright. Oh, what a glorious night, it's Christmas. It's the greatest time of the year. Oh, it's the greatest time of the year. Oh. Come on, let's celebrate. It's Christmas. So be of good
to the earth. It gave great light, and so it continued both day and night. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Hey, hey, hey. Oh, glory to the newborn king, the promised prophesied Messiah, Redeemer is he. Born that night in a manger, a miracle birth. Son of God, yet son of man, sent to save all the earth. Angel sent to tell shepherds in the night. Wise men coming from afar, following the light. Or pointing to the stars, shining bright, or leading to Emmanuel. Now with us, our Savior King Noel. Yeah, yeah. Noel, Noel. Born is the King. Born is the King. He's the King of Kings. He's the King of Kings. Come on. Born is the King. Born is the King. Born is the King of Israel.
came from afar, following the star to you. With expectation in our hearts to meet the King. And as we entered in and saw him, our hearts rejoiced as we beheld him. Oh, glory, glory to the King. Yeah. Oh, honor to our God we sing. And we brought him treasures of the best this world could give. Yeah. And we bow down before our Savior, God and King. For he and he alone is worthy to receive all praise and glory. Oh, glory, glory to the King. Honor to our God we sing. Yeah. Ooh, yeah. Oh, glory, glory to the King. Oh, honor to our God we sing. Yeah. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King, peace on earth and
Behold him come, offspring of the virgin's womb. Hail the flesh, the Godhead see. Hail the incarnate deity. Pleases men with men to dwell. Jesus, Emmanuel. Hark the herald angels sing. Glory to the newborn King. Come on, sing. Hark the herald angels sing. Glory to the newborn King. Hark the herald angels sing. Glory to the newborn King. Hail the heaven-born Prince of Peace. Hail the Son of Righteousness. Light and life to all he brings. Risen with healing in his wings. Miles he lays his glory by. Born that men no more may die. Born to raise the sons of earth. Born to give them second birth. Hark the herald angels sing. Glory to the newborn King. Oh, sing, hark the herald angels sing. Oh, glory to the newborn King. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till he appeared and the soul found its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees. Oh, hear the angels' voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Truly he taught us to love one another. His law is love, and his gospel is peace.
Hello, magandang gabi po ulit sa ating lahat. Sige, tayo po ay good evening po. Tayo po ay sige, maghanda na para po sa ating ikaapat na gabi na pananambahan. Pasalamat 2,000 years ago sa kapanganakan po ng ating Panginoong Kristo. Sige po, tayo po ay yumuko, tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama naming banal. Salamat po muli sa gabing ito na kami po ay iyong tinipon upang sa ikapat na gabi ay magsama-sama na magpuri, magpasalamat at sumanggo po sa iyo. Muli po naming hiniling ang inyo pong panguna sa aming lahat, ang inyo pong pagkilos, ang inyo pong pagpapala sa aming pong pagsamba sa lugar po na ito. Ikaw po ang maging sentro, ikaw din po ang siyang patuloy na mangusap, kumausap sa buhay po namin lahat sa gabi ito. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas ng aming mga buhay. Amen. Over the mountains and the sea, your river runs with love for me, and I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always sing of when your love came down. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever.
Sumawit sa kagalakan ng lahat ng mga bansa, si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang pusa. Lumapit sa presensya niya at umawit ng may tuwa. Manatili po tayo nakatayo. Awitin natin ang O Come All Ye Faithful. O come all ye faithful, joyful and triumphant. O come ye to bed. Come and behold him, born the King of angels. So come, let us adore. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Sing choirs of angels, sing in exaltation. Oh, sing all ye citizens of heaven. Glory to God, glory in the highest. Oh, come, let us adore. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. He lonely great, born this happy morning, Jesus, to thee we all glory. Son of the Father, now in flesh appear. Oh, come, let us adore. Adore. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Pinupuri ka na nga namin, Panginoon. Sinasamba, dinadakila, at pinapasalamatan po sa payapang gabi na ito, Panginoong Diyos, na inyo pong ipinagkaloob sa buhay po ng bawat isa sa amin. Salamat po sa iyong di nagmamaliw na pag-ibig, kabutihan, kaawaan at biyaya sa aming mga buhay, sampu ng aming pamilya, Panginoon. Salamat sa panibagong kalakasan, sa kasiglahan at kagalakan na meron po kami sa buong maghapon na ito, Panginoong Diyos, na sa naming nagawa, nagamit, Panginoon, upang gawin ang lahat ng mga gawain na inyo pong ipinagkatiwala sa amin mga buhay, Panginoon. Salamat po sa presensya ng iyong banal na Espiritu. Dahil sa muli pagkakataong ito, Panginoong Diyos, kami ay nagkatipon sa isang layunin upang ikaw ay parangalan, sambahin, at pasalamatan sa Espiritu at sa katotohanan, Panginoong Diyos. Nawa po ang iyong presensya ay managana sa aming mga buhay sa gabing ito, Panginoon, ang amin pong pagtitipon, at patuloy namin, O Diyos, na maihayag ang amin pong pasalamat, ang aming pagsamba po sa iyo, ang aming pagkilala sa iyo, O Diyos, na ikaw nga po, Panginoon, ay dumatal, ipinanganak 2,000 years ago, Panginoon, at patuloy namin itong ipinagdiriwang. Hindi lamang sa panahong ito, kundi sa lahat nawa ng panahon at pagkakataon ng aming mga buhay, Panginoong Diyos. Ikaw po ang maparangalan at ikaw din po ang maitaas sa lugar na ito, Panginoon. Para sa iyo po ang pagsambang ito, ang pagpupuring ito, dakilang Diyos. Salamat po, Panginoon. Kami po ay pagpalain mo sa pamamagitan ng mga mensahe ng mga awitin na amin pong inaawit, mensahe ng buhay na amin pong maririnig sa pamamagitan ng iyong lingkod na gagamitin para sa amin na magsasalita ng iyong mga salita, Panginoong Diyos. Naway patuloy niyo po na buksan ang aming mga puso, ang aming pandinig, Panginoon, ang aming pangunawa. Bigyan mo kami ng karunungan, Panginoong Diyos, upang ang mga salita mo na amin pong mapapakinggan sa gabing ito, marinig namin, makita namin ang mensahe mo, Panginoon, at patuloy na madala ito sa pang-araw-araw naming mga buhay, Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa paglilinis at pagpapatawad din sa lahat po ng aming mga pagkukulang at pagkakasalang nagawa. Hayag man ulihim, Panginoon, na malayan man namin ito o hindi, O Diyos. Salamat po sapagkat lahat kami
ay ibinilang mo sa iyong kawan, Panginoon, tagapagmana ng buhay na walang hanggan, at patuloy na binibigyan ng kasiguraduhan ng kaligtasan sa pangalan ng aming pong Panginoong Kristo. Salamat po maging sa presensya ng inyo pong banal na Espiritu sa amin pong kalagitnaan sa lugar na ito. Sa iyo po ang lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas ng aming mga buhay. Amen. Amen. Sige po, pwede na po tayong maupo. Tunay po na napakabuti ng Panginoon. Amen. Sino po ang pinagpala ng Diyos sa buong maghapon na ito? Pwede nga pong pakitaas yung kanilang mga kamay. Yan. Sino yung nakaranas ng pagpapala ng Panginoong Diyos sa mga nagdaang araw ng buhay niya? Amen. Yan. Dahil lahat naman po tayo ay nakaranas ng biyaya at pagpapala ng atin pong Panginoong Diyos. Ngayon pong gabi, dinagdagan natin yung atin pong liturgy, order ng atin pong pagsamba ngayong gabi, ng isang bagay para muli po marinig ang kabutihan, maipahayag ang kadakilaan ng Panginoong Diyos sa atin pong mga buhay. Ano po? Ngayon pong gabi, bigyan natin ng daan ang testimony hour. Ano po? Kahit po isa o dalawa na pinagpala, nakaranas ng pagpapala, kabutihan ng Panginoong Diyos sa kanyang buhay sa mga nagdaang araw o kaya sa buong maghapon po na ito sa kanyang buhay, kayo po ay inaanyayahan namin na magbahagi ng inyo pong mga karanasan patungkol sa ginawa ng Panginoong Diyos sa buhay ninyo ngayong gabi po na ito. Ano po? Kapahayagan na ang Panginoon ay tunay nga po na naging mabuti sa ating mga buhay and napakaganda po na rin na naihahayag kung ng ating mga puso, ng ating mga labi, yung sinasabi nating kabutihan ng Panginoon sa atin pong mga buhay. Anyone po na nais na magbahagi ng goodness and grace ng Lord sa kanyang buhay for the past few days, o kaya sa buong taon na po na ito, ano, na pagkilos, kabutihan at pagpapala ng Panginoon, please come forward po. Anybody na gustong ihayag sa kanyang buhay sa ating lahat, yun pong patotoo na ang Diyos ay naging mabuti sa kanyang buhay. Sige po, popcorn po tayo. Anyone po na nais maghayag ng lahat ng ginawa o ilan sa mga ginawa ng Panginoong Diyos sa kanyang buhay. Meron po ba na gustong maghayag ng kabutihan ng Panginoon? Ikwento kahit ilang minuto lang yung grace and goodness ng Lord sa buhay niya? Sige po, popcorn. Anyone? Oh, halos lahat naman kanina ay nagtaas ng mga kamay. Pagkakataon para marinig po natin, ano po, yung kabutihan ng Lord sa ating mga buhay. Palalaki, babae, sige po. Sino po ang gusto na maghayag ng ginawa ng Lord sa buhay po niya bilang pasasalamat? Sige po, si Sister Jen daw po. Ayan, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. And pinapasalamatan ko po yung ating Panginoong Diyos na natapos na po namin yung prelim. Natapos ko na po siya kanina. Actually po, uwian po talaga ako and praise God kasi ginagawan niya po ng way para makauwi po ako. Although, nga po, halata naman pong yung boses ko may ubo pa and masakit po yung ulo. But hindi po hinayaan ni Lord na hindi ko matake yung exam na yon. Bagkus, ginawa niya yung way,
gumawa siya ng way para palakasin ako. And through that way, ayun, nairaos ko po yung prelim and waiting na lang po next year sa checking po ng test paper and hopefully po talaga maipasa ko yun. Pero yung kanina po, yung exam po namin na isa, yung last exam ko po, ayun, thank God po, pasado naman po ako doon sa isang exam kong yun. And super, sabi ko nga, kanina lang din po ako talaga nagkabisado talaga yung sa enumeration. Ay, grabe. Ikaw ba naman po yung sentence talaga, increase, decrease, ganyan-ganyan, sentence. And sabi ko, thank you, Lord, kasi nakabisado ko to. Kasi kapag hindi ko po yun makakabisado, ay bokya ako sa enumeration. So, thank God po. And kanina din po, nag-start na din po kaming magbigay ng title namin sa thesis or research. And kanina po, within this day lang po kasi dapat may 3 pirma po kaming makuha. So, thank God po kasi may 2 pirma na po and may title na po kami na na-aprobahan na po yun and nakagawa na rin po kami ng SOP namin, which is Statement of the Problem, and next year, na lang din po namin yun. And I thank God po kasi nairaos po namin yun within this day. Kasi kapag next year pa po yun, na hindi pa po na-aprobahan yung title namin ngayon sa research, mahuhuli po kami next year. So, praise God po kasi napakabuti niya. Napakabuti niya po sa buhay ko even though ang daming struggles, but palagi niya pa rin pong sinusustain yung pangangailangan ko. Mas lalo na po yung strength ko po and glory to God po kasi patuloy na, ayun, pinapalakas niya po ako. Maraming salamat po. God bless po. Amen. Yan po ang patutuo ni Jen patungkol po sa kanilang ongoing klase. Yan. Meron pa po ba? Meron pa po na maghahayag ng kabutihan ng Panginoong Diyos sa buhay niya? Anyone? Kahit isa na lang po. Meron pa po ba? Awanan? May ngumingiti-ngiti dyan eh. Halina kayo. Oh, yan. Si Sister Kayan. Sige po. Pakinggan natin ang goodness ng Lord sa buhay ni Sister Kayan. So, good evening po. Share ko lang po yung kabutihan sa akin ni Lord kasi super buti niya po talaga sa akin kasi medyo naging mahirap po yung journey ko na makapag-aral. kasi hindi naman po kami financially stable. So, parang may pag-aalinlangan po na hindi ako makapasok sa college, hindi ako makapag-aral ng college. Kasi hindi rin naman po namin kaya na mag-aral ako sa private. Pero may kung ano-anong college school po yung in-admissionan ko sa online.
And then, hindi po ako nakapasok sa mga admission na yon. And then, parang sumusuko na rin na makapag-aral ng college. And then, sabi nila mama, mag-work muna ako. Pero ako, pinipilit kong mag-aral. Kasi, isip ko na, sayang yung araw. Tapos, pinipilit ko pa rin sa kanila na gusto ko mag-aral ng college. Kasi, nainggit po kasi ako sa mga kapatid ni mama. Mga kapatid kasi ni mama, may mga anak sila na nakapagtapos sa college. So, gusto ko sa pamilya namin, meron ding makapagtapos. And gusto ko po sana ako yun. So, yun nga po, yung medyo pasok ko na rin po na makapag-aral ng college. Tapos, nagbiyahe na po ako sa Manila noon para maghanap ng university. Tapos yun nga po, yung nahirapan akong maghanap ng university. Tapos umuwi po ako dito nung pinagbobotosan ng mga official. Tapos may pinsan po akong teacher. May inalok po siya sa aking university. Sabi niya, try ko pong mag-admission sa school na to. Hintayin ko daw po yung paglabas ng admissions nila. So, hinihintay ko po. Yun na lang po yung yung hinihintay kong parang inaasahan kong school na mapapasukan ko. So, kada open ko po ng Facebook po, inaabangan ko yung pag-post nila ng admission, ng online admission. Tapos, meron po yung time na pabalik na naman po ako sa Manila. Naghihintay po kami ng bus pabalik. Tapos, bigla pong, nag-post po yung university na yun. So, ako po, agad-agad po akong nag-fill up. Kaso, parang nag-error po siya. May nangyari pong error. Tapos, hindi ko po siya tinigilan habang nagbibiyahe. Nagsasagot po ako ng online admission pero ayaw po niyang mag-send. Tapos, nung pwede na po siyang mag-send, inintay ko po siya hanggang madaling araw. Hanggang madaling araw po nag-fill up ako. Tinatry kong isend. Tapos biglang full slot na po lahat. Trinay ko po lahat ng mga course na available doon kahit hindi ko po kaya yung course. tinatry ko pong pasukan para lang makapag-aral ako. Kaso full na po siya. So, nag-chat po ako dun sa pinsan ko. Sabi ko po, hindi na ata pwede. Kasi full na. Sabi niya, hintayin ko lang daw kasi baka mag-reopen po sila. So, inintay ko pa rin po. Pero kinabukasan pa rin po nun, nagpipray po ako, sabi ko kay Lord, papasukin mo po ako sa university na to. Gusto ko pong mag-aral. Tapos sabi ko rin po sa kanya, Lord, kapag pinapasok mo ako sa university na to, magte-testimony po ako. Tapos, yun po, tinry ko po ulit mag-fill up. Tapos, nagulat po ako kasi naging okay po siya. Naipasa ko po sa online yung finill up ko po sa online admission. And then, ang saya ko po that time kasi parang pinagbigyan ako doon ni Lord. And then, so mag-entrance exam na po. Nag-review po ako pero hindi ko po alam. Hindi ko po alam kung ano po yung coverage ng exam. Pero, pumunta po ako na hindi ako ready. Nag-entrance exam po ako nang hindi ready. Tapos, 2 oras po ata or 1 oras mahigit. Tapos, hindi ko po natapos yung exam.
Hanggang 150 po yun. Tapos yung natapos ko lang, 100, wala pa sa 110. Tapos yung passing score po at is 80%. So, yung time na po yun, wala na po talaga ang pag-asa kasi sabi ko, yun pa lang, para hindi na po talaga ako pasok. Tapos, hindi na po ako umasa sa university na yun. Isinantabi ko na po siya. Tapos, yung kuya ko, tinutulungan niya pa rin po ako maghanap ng ibang school. Pero wala po kaming mahanap. Tapos meron po yung isa, private po siya, pero parang hindi siya kilalang school. At parang hindi po siya parang pinipili ng maraming estudyante. Tapos ako naman po, gusto ko na rin pong pumasok doon para lang, sabi ko po sa sarili ko, para lang makapagtapos ako ng college, papasukin ko na to. And then sinamahan ako ni kuya doon. Nakapasok po ako dun sa school na yun. Tapos, nag-down na po kami ng pera na 1,000 plus. Pero yung araw na po yun, nag-chat din po yung asawa ng pinsan ko. Sabi niya po, wag daw po muna akong maghahanap ng ibang school kasi hintayin ko daw po muna yung school na pinag-examan ko. And then, sabi ko naman po, hindi na po ako umaasa sa school na yun. Tapos, pero yung sinabi niya po na siya yung na makakapasok ako doon, tiwala lang. Tapos sinasabi rin po ng mga kamag-anak ko, magtiwala ka kay Lord, walang imposible sa Kanya, ganun-ganun. Tapos meron din po rin yung time na sinabi ko na rin po na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Yun na lang po yung nasabi ko sa sarili ko. Pero nagpe-pray pa rin po ako na sana makapasok ako sa school na yun. And then, yun nga po yung hinintay ko pa rin po siya kahit nag-aalinlangan ako. Sabi po nung asawa ng pinsan ko, hintayin ko munang lumabas yung result. Tapos, that time po, binawi ko po yung mga requirements ko sa private school na pinasukan ko. Pero hindi na po pwedeng bawiin yung pinang down payment. So, wala po kami nagawa. Although, nagdadalawang isip po ako doon kung babawiin ko ba. Kasi, wala po kasi akong kasiguraduhan sa school na pinag-admissionan ko noon. Mas pinili ko pa rin po yung school na pinag-pray ko. Tapos, ilang araw po, may natanggap po ako sa Gmail ko na nakapasok po ako dun sa school. And then, ang saya ko po. Kasi, yun po yung school na pinapasukan ko ngayon. And then, sobrang saya ko po. Super thankful po ako kay Lord kasi talagang pinatunayan niya na walang imposible sa Kanya. Kung may plano talaga siya sa akin. Kasi pinag-pray ko po yun sa Kanya. So, tutuparin niya. Basta, kasi alam ko po na yun yung will niya sa akin. Kaya sabi ko po, bawal ako magreklamo sa school na to. Bawal ako sumuko sa school na to kasi pinag-pray ko to at ito yung school na binigay sa akin ni Lord. And yun lang po. Yun lang po. Thank you po. Thank you, Sister Kayan. Tunay nga po na napakabuti ng Lord, ano? Kapag ikaw ay nagtiwala, nanalangin ka talaga at nagtiwala sa Panginoong Diyos, tapat ang Panginoong Diyos na hindi ka niya pababayaan. Hindi ka niya iiwan. Sasamahan ka niya at bibigyan ka niya ng karunungan at lahat ng iyong mga kailangan. Yan. So, meron pa po bang gustong umabol? Meron pa? Na gustong humabol na mag-testify ng grace and goodness ng Lord sa buhay niya? A 1? A 2? A 3?
Sige po, salamat sa mga buhay ninyo mga kapatid na Jen and Kian sa kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay ninyo. No? And we are looking forward and declaring blessing sa inyo. Nasa season kayo ng pag-aaral, mag-aaral mabuti. The Lord will provide anuman ang mga needs ninyo. Maging faithful lang lagi sa Panginoong Diyos. And the church looking for another professionals after 3 years, after 4 years, no, sa buhay ninyo. And yun lagi kong ipinapaalala sa inyo, especially sa mga kabataan, do not forget the church sa panahon na kayo ay mga professionals na. Do not forget the church sa panahon na kayo ay mga successful na sa buhay. Do not forget yung mga ginamit ng Panginoong Diyos na tumulong sa inyo, nag-extend ng help sa inyo, ibalik ninyo sa Panginoong Diyos ang lahat ng iyon sa pamamagitan ng paglilingkod sa Kanyang iglesia. And the Lord will continue to bless you more abundantly and extravagantly. Salamat sa mga testimonies po na yon. Ngayon po, pakinggan natin ang pagbasa ng bahagi ng banal na kasulatan sa pamamagitan po ng atin pong ng kanyang lingkod na gagamitin sa gabi pong ito. Tayo po tumayong lahat. At samahan niyo po ako na basahin ang mensahe ng Diyos sa atin na matatagpuan sa Lucas 2 verse 36 to 38. Ito po ang sinasabi. Sa verse 36, naroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangalan ay Ana, anak ni Phanuel at mula sa lipi ni Asher. Siya ay napakatanda na, 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa. Verse 37, ngayon, 84 na taon na siyang byuda. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aanuyo at pananalangin. Verse 38, nang oras na iyon, lumapit siya kina Jose at Maria at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol sa sanggol sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Salamat sa Lord sa pagbasa at pakikinig ng kanyang mga salita. Amen. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Tayo po maupo sa presensya ng Panginoon. Bago po natin pakinggan ang mensahe ng Panginoong Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin, pakinggan po muna natin ang isang mensahe ng awit na i-render po sa atin ng atin pong youth choir.
Amen. Pasko'y hindi Pasko kung si Kristo'y hindi pa rin sa atin nananahan. Kaya po ang diwa ng Pasko ay ang pagkilala at patuloy na pagtatalaga ng buhay sa atin pong Panginoong Diyos bilang ating Panginoon na tagapagligtas ng ating mga buhay. Ihanda po natin ang ating mga puso sa pakikinig na mensahe ng ating pong Panginoong Diyos, isa sa atin pong mga kabataan na tumutugon sa panawagan ng ating Panginoong Diyos ng paglilingkod. We are praying and hoping na by next school year ay makasunod po siya sa pag-aaral sa mga nauna ng mga tumugon sa panawagan ng Panginoong Diyos ng paglilingkod sa kanyang mga ubasan. Kilala po nating lahat si Sir Erich Mamaril. Yan. Mapagpalang gabi po muli sa ating lahat. Ihanda na po natin ang bawat buhay ng bawat isa para sa muling pakikinig ng mensahe ng Diyos. Bago po ang lahat, dumako muna tayo sa diwa ng pananalangin. Ipag-pray mo na sana hindi ka makatulog. At hilingin natin sa Panginoon na maitatak at may sa puso natin muli ang salita niya na sa ikaapat na gabing ito. Ating iyo ko ang ating mga ulo. Yes, Lord, maraming salamat muli, Panginoon, sa pagkakataong ito na binigay mo po sa amin, Lord God. Nawa, Panginoon, ang mga mensaheng ito na aking iahayag, Lord God, ay may sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, at madala ito, Panginoon, sa pang-araw-araw namin pamumuhay, Lord God. Gabayan mo nawa kami, Panginoon, sa gabing ito, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Sino po dito ang nakakatanda o kung anong team ng preacher natin nung gabing, or na second night, third night? Ano po yun? Sino po? Nakakatanda po ba? Nung first night, sino po ang preacher natin doon? Sa pamamagitan ni Pastor. Ano po yun, nung first night? Biyaya ng Diyos. Mahirap. Nung second night naman po, at mahirap. Nung third night naman po, biyaya ng Diyos sa mga lola. I-memorize nyo, baka magpa-game si Pastor Le. So, ano po yung team natin? Yung main team po natin ngayong gabi? Pasko, biyaya ng Diyos para sa lahat. Kaya sa gabing ito, ating muling alamin kung sino ang pinagpala ng Diyos sa mga karaniwang tao sa Biblia. Let's talk about entitled Biyaya ng Diyos sa buhay ni Ana. Mga kapatid, sa paglapit natin ngayon sa presensya ng Diyos, nais kong ibahagi ang isang kwentong nagpapakita kung gaano kadakila at katapat ang biyaya ng Panginoon sa buhay ng isang taong buong pusong nagtitiwala sa Kanya. Ang kwento ng isang babaeng nagngangalang Ana. Sa kwento ng Metodismo, hindi maikakaila kung paano ginamit ng Diyos ang mga babaeng Kristiyano sa paglago ng pananampalataya. Si Susanna Wesley, na ina ni John Wesley, ay isang halimbawa. Si Pastora Paz Makaspak, ang pinakaunang babaeng ordinadong pastor dito sa Pilipinas. Hindi siya nag-asawa. Hanggang sa kanyang kamatayan, siya ay nanatiling naglingkod sa mga aita ng kabundukan ng Zambales, Bataan, Pampanga at Tarlac, at nanguna sa pagkakatatag ng Emmanuel Bible School para sa mga katutubo. Hindi matatawaran ang nagawa ng mga kababaihan para sa Iglesia ng Panginoon. Ang gabing ito ay maituturing na pagpupugay sa mga kababaihang Kristiyano bilang mga pinagpala ng Diyos, at hindi lamang sila pinagpala
dahil sila ay malaking pagpapala ng buhay iglesia. Hindi magiging kompleto ang iglesia kung wala sila. Ngunit, higit pa sa parangal, nais nating pagnilayan ang isang huwaran sa Biblia. Si Ana, isang propetisang babae. Makikita natin sa kanyang buhay kung ano ang ibig sabihin ng biyaya ng Diyos na kumikilos sa isang karaniwang tao. Para sa unang bahagi, ang biyaya ng Diyos sa buhay ni Ana. Si Ana ay isang propetisa. Gaya ng sinabi ko kanina, sa buong bagong tipan, si Ana lamang ang tuwirang tinawag na propetisa. Hindi siya kilala sa maraming himala. Walang aklat na sinulat, ngunit kilala siya sa katapatan, pananalangin at paglilingkod. Siya ay purong Israelita. May pagkakakilanlan at pamana. Binanggit ang kanyang ama, Phanuel, na ang ibig sabihin ay mukha ng Diyos. At ang kanyang tribo, Asher, ng pangalan ay nangunguhulugang pinagpala. Ang kulturang Hudyo, ang pamilya at tribo ay tanda ng biyaya ng Diyos. Kapag binanggit ang iyong ama at tribo, parang sinasabing, ikaw ay bunga ng kabutihan ng Diyos sa iyong salinlahi at pamilya. Marami sa tao ngayon ang depressed, kawalan ng pag-asa, at bigat ng buhay. Mas napapansin kasi nila mga negatibong bahagi ng kanilang buhay. Mas madali kasing makita ang pangit kaysa ang mabuti. Tama po ba? Tama po. Pero si Ana, kahit may masakit na karanasan, piniling makita ang biyaya ng Diyos sa kanyang buhay. Ating tignan at alamin kung paano pinagpapala ng Diyos ang kanyang buhay at pamilya. Si Ana ay maaaring nag-asawa tulad ng karaniwang babae noon. Sa edad halimbawa na 14 o 14 years old, nag-asawa ang mga kabataan sa panahon na iyon. Hanggang ngayon naman po, di ba? Karamihan sa mga kabataan. Pagkatapos ng 7 taon, siya ay nabalo. Kung siya ay nabalo sa loob ng 84 na taon, 84 years, siya ay nasa edad na 84 plus 7 plus 14. Ilan po yun? 84 plus 14, 105. Sa panahon na iyon, kawawa ang mga balo sa halip na mag-asawa ulit. Pinili ni Ana ang maglingkod sa Diyos. Sino po dito ang mga balo pero nag-asawa na ulit? Meron po ba? Wala pa po. Ang mga edad na ito, ikinukumpara sa katapatan ni Judith sa Diyos na ang babaeng bayani ng Israel sa lumang tipan. Sa ganitong edad ay nakatagpo niya ang Panginoong Jesus. Tunghayan natin ang pagpapala ng Diyos sa buhay ni Ana. Una, pagpapala ng pamilya. Ito ay mahalaga kay Ana. Pinakilala siya ayon sa kanyang ama at tribo. Isang tanda ng pagpapalang minana. Sa mga Judeo, tinuturing nilang pagpapalang kanilang kinabibilangan, pamilya at lahi. Ibig sabihin, si Ana ay tanda ng kabutihan ng Diyos sa kanyang pamilya at salinlahi. Marami sa atin ang madaling makalimot na pagpapala ang pamilya. Kung minsan, mas naaalala natin ang problema, hindi ang biyaya. Pero, pananampalataya ay nagtuturo na bilangin mo ang blessings, hindi ang sugat. Pangalawa, ang kadilisayan ng kanyang pananampalataya o purity of faith sa English, ay kanyang iniingatan. Sa lumang kaugalian ng Judeo, ang isang balo ay hindi na nag-aasawa ay tanda ng kanyang pagtitiwala sa Diyos. Na hindi siya pababayaan ng Panginoon. Kaya paalala po sa mga balo po ngayon, dyan,
imbis na maghanap ulit kayo ng pangalawang asawa, ibuwas nyo na lang yung time nyo para sa Panginoon at sa mga anak. Dahil si Ana, hindi siya muling nag-asawa. Sa kapanahunang iyon, ang isang balo na hindi nag-aasawa ay parang nagsasabing, hindi ako pababayaan ng Diyos kahit mag-isa ako. Kaya, kayong mga balo po dyan, dapat ganito rin po ang mga mindset natin. Sa totoo lang, may iniwan pa naman sa atin o sa inyong magiging katuwang sa buhay, ang mga anak, kaibigan, o kamag-anak. At totoo nga, hindi siya pinabayaan ng Diyos. Naging propetesa siya, iginagalang at pinagkakatiwalaan ng bayan. Ang dalawang mabuting halimbawa na ito ay pinapakita sa buhay ni Ana. At bilang tugon niya sa biyaya ng Diyos sa kanyang buhay, si Ana ay naglingkod sa Panginoon hanggang sa kanyang pagtanda bilang isang propeta. Siya ay naging pagsalita ng Diyos sa kanyang bayan. Siya ay nagbibigay ng pag-asa sa mga naghihintay sa tagapagligtas. At sa ikalawang bahagi, sinasabi sa Romans 12:1-2, ialay ninyo ang iyong katawan bilang buhay na handog. Ito ang iyong karapat-dapat na pagsamba. Ganyan ang ginawa ni Ana. Si Ana ay nabuhay sa pagtitiwala sa Diyos. Wala siyang asawa. Ang mga balong babae ay walang asawang lalaki na magbibigay proteksyon sana sa kanila. Karaniwan din na ang lalaki ang naghahanap buhay para sa kanila, habang ang asawang babae ay nagtatrabaho sa bahay at nagpapalaki ng mga anak. Bilang balo, maaring si Ana ay namuhay ng mag-isa. Hindi natin alam kung may anak man siya o wala. Itinaguyod niya ang sarili o pamilya na mag-isa sa biyaya ng Diyos. Kaya saludo po ako sa mga balo po dyan na imbis na maghanap po ulit ng pangalawang asawa, mas tinuon nila yung time nila o oras nila sa pamilya nila at sa kanilang mga anak. Sabi ng talata, hindi nilisan ng templo at araw at gabi siyang nag-aanuyo at nananalangin. Ito ay hindi simpleng katandaan. Ito ay katapatan. Ang pagiging propeta ay hindi madali. Maaring tumanggap siya ng pangungutya, pagtanggi, at panganib. Lalo na kung kailangan niyang magsalita laban sa mali. Pero hindi siya umatras. Ikatlong bahagi, mga aral na dapat pamarisan. Mga kapatid, ano ang iniwan ni Ana para sa atin? Una, kilalanin ang pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Pamilya, pinanggagalingan, pagkakataon, lahat, regalo. Pangalawa, ingatan ang kadalisayan ng pananampalataya. Mananatiling tapat kahit mahirap, kahit may dusa, kahit may kawalan. Katlo, magtiwala sa katapatan ng Diyos. Kung kayang alagaan ng Diyos ang mga balo tulad ni Ana, kaya ka rin niyang alagaan. Amen po ba? Amen. Ihandog ang buhay sa Diyos. Hindi hadlang ang edad, kalagayan, o nakaraan upang maglingkod. At sa pangwakas na bahagi, mga kapatid, ang biyaya ng Diyos ay hindi lamang makikita sa buhay ni Ana, kundi sa pagsunod niya sa biyaya. Naway makita rin natin ang biyaya sa ating buhay, gaya ni Ana. Kaya ito po ang paalala sa atin sa maiksing mensahe na ito na magtiwala, maglingkod, at magpuri sa Diyos hanggang wakas.
ang mensaheng ito hindi lamang po sa mga balo, kundi para sa ating lahat. Ito po ang salita ng Diyos sa mga anak ng Diyos. Amen. Amen. Purihin po natin ang Panginoon. Magtiwala, maglingkod hanggang wakas. Hindi lamang para sa mga nabalo na, naulila na sa asawa, kundi para po sa ating lahat. Habang tayo ay malakas pa, ipaglingkod natin ang ating mga buhay at pagkatiwalaan ang ating Panginoong Diyos na kailanman ay hindi nga niya tayo pababayaan ni iiwan kailanman. Salamat at purihin natin ang Panginoong Diyos sa mga palalang itong inihatid sa atin ng kanyang lingkod na ginamit ngayong gabi po na ito. Bilang tugon sa mensahe ng Panginoong Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin, let us continue to worship God through our offering. Habang tayo po ay nagandog ng atin pong mga kaloob, awitin po natin yung song na Kay Buti-Buti Mo, Panginoon. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawaan, ang iyong awa ay magpawalang hanggan. Minsan pa kay buti-buti mo, Panginoon. Buti-buti mo, Panginoon, kay buti mo sa lahat ng oras, sa bawat araw, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong awa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita sa iyo, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita. Sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuting Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuting Diyos na sa amin ay nagmamahal. Patunay ang mga biyayang ito, Panginoon, na ikaw ay mabuti sa amin pong mga buhay. Ang lahat ng ito ay pruweba na hindi ka nagkukulang sa lahat ng panahon, O Diyos, ng amin pong mga buhay. Kaya salamat po, narinig namin ang iyong mga salita sa buhay po ng bawat isa sa amin. Lalo na po sa mga balot, mga ulila, Panginoong Diyos, na hindi mo sila pababayaan, ni iiwan kailanman, Panginoon. Ang kinakailangan lang nila at naming gawin ay patuloy na magtiwala sa iyo, manangan sa iyong kapangyarihan at kabutihan, at ipaglingkod ang aming mga buhay ng may katapatan. At ipinangako mo, Panginoong Diyos, hindi mo kami iiwan ni pababayaan kailanman, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoong Diyos,
sa patuloy na pagsambang aming nagagawa sa pamamagitan ng paghahandog ng mga handog na ito, kaloob na ito, na pinagkaloob ng bawat kamay at buhay, Panginoong Diyos. Patuloy namin kinikilala na ang lahat ng ito'y galing po sa iyo. Ibinabalik namin bilang tanda ng aming pasasalamat, pagmamahal at pagtitiwala sa iyo, Panginoon. At patuloy na pananampalatayang tutugunin mo ulit ang lahat ng aming mga pangangailangan sa bawat araw ng amin pong mga buhay. Lakip nito, O Diyos, ang amin pong mga buhay na amin pong ipinagkakatiwala sa mga sandaling ito sa iyong dambana. Pagpalain niyo po ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Awitin po natin ang atin pong panghuling awit. Ako ay iyo. O Apo ko Puanak sa Ilocano, pero awitin po natin sa Tagalog. Ako ay iyo, tinig mo'y dinig, badya sa aking pag-ibig. May pananabik kong ninanais, nasa iyo'y masanig. Ito ako, O Jesus, sa kinamatayang krus. Ilapit mo ngayon, O Panginoon, sa dugo mong dumaloy. Banaling lubos sa paglilingkod nang ako ay mabusbus. At buong loob sa iyong utos, ako ay makasunod. Ilapit mo ako, O Jesus, sa pinamatayang krus. Ilapit mo ngayon, O Panginoon, sa dugo mong dumaloy. Salamat sa mensaheng aming narinig ngayong gabi na ito sa pamamagitan ng buhay ni Propeta Ana, Panginoon. Isa sa napakarami mong mga propetang tinawag, O Diyos, na nagtapat sa iyo hanggang sa huling hininga ng kanilang mga buhay. Nagantay sa pagdating ng aming Panginoong Kristo, ang aming tagapagligtas. Salamat, Panginoong Diyos, dahil pinakita mo at pinaranas mo at pinatunayan mo na ikaw ay mabuti, Panginoon, sa mga tao na nagtitiwala ng lubusan sa iyo, Panginoon. Hindi namin alam ang lubusang naging kalagayan ni Propeta Ana. Sa panahong iyon, Panginoong Diyos, na siya po ay nawalan ng kanyang kabiyak, ng kanyang asawa. Hindi namin alam ang naging kalagayan niya, ang hirap na kanyang pinagdaanan upang itaguyod ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya, Panginoon. Pero nakita namin, O Diyos, na ikaw ay kumilos sa kanyang buhay. Pinanatili niya ang dalisay na pananampalataya. Ipinaglingkod niya ang kanyang buhay, Panginoon. Nagtiyaga siya, O Diyos, sa lahat ng panahon na dumaan sa kanya hanggang sa makita niya ang iyong pagliligtas. Makita niya, Panginoong Diyos, ang pangako mo na Kristo, Panginoon, na magiging katubusan ng lahat ng tao sa kanilang mga kasalanan. Katulad ni Simeon, Panginoong Diyos, maraming salamat po sapagkat buong puso sila na nagtiwala at nagtiyaga na sa mong ipinapaalala din naman sa buhay po ng bawat isa sa amin, Panginoong Diyos. Maraming mga pagsubok kaming pwedeng daanan, pero higit nawa naming tignan at kilalanin ang lahat ng mga biyaya at pagpapala, Panginoon, na inyo pong ibinubuo sa buhay po ng bawat isa sa amin. At kung sakali mang dumating sa amin, Panginoon, ang pagpanaw o pagpanaw ng mga mahal namin sa buhay, naway hindi pa rin kami mawalan ng pag-asa at pagtitiwala sa iyo. Kundi mas lalo kami na magtapat, maglingkod, Panginoon, ng may kagalakan, habang taglay namin ang hininga at buhay na inyo pong ipinaparanas at pinagkakatiwala sa aming mga buhay, Panginoon.
Ang mensahe sa pamamagitan ng buhay ni Ana, Panginoong Diyos, ay siya nawa naming patuloy na dalhin sa amin pong mga pang-araw-araw na buhay. Patuloy naming maging disiplina ang paghahantay. Patuloy naming maging disiplina ang paglilingkod ng may katapatan sa iyo. Patuloy naming maging disiplina, Panginoon, ang pagtatalaga po ng aming mga buhay. Sapagkat patuloy na tinatawag mo ang bawat isa sa amin, Panginoong Diyos, upang ipaglingkod dito. At hindi i-take for granted ang lahat ng mga nangyayari sa aming mga buhay, maging ang iyong mga salita at ang iyong pagkilos na ginagawa sa amin, Panginoon. Kundi buong puso naming alayan ka ng pagsamba, ng pasasalamat, ng paglilingkod sa pamamagitan ng buhay po na inyo pong ipinapahiram sa amin, Panginoon. Maraming salamat po sa mga mensaheng aming narinig ngayong gabi na ito. Maraming salamat din po sa iyong lingkod, si Sister Erich Mamaril, Panginoon, na iyong ginamit upang mahayag ang iyong salita, dakilang Diyos, sa gabing ito sa buhay po ng bawat isa sa amin. Maraming salamat sa kanyang pagtugon na ginawa, Panginoon, na kahit na wala pang formal, ganat na pagsasanay, Panginoong Diyos, pero nandoon yung kanyang puso na ipaglingkod na ito kahit na hindi pa siya sanay, wala pang pagsasanay, Panginoon. Pero salamat po, O Diyos, dahil sa kanyang kahinaan naging malakas ka. Sa kanyang buhay, patuloy mo siyang sinamahan. Salamat sa anointing ngayong gabi, Panginoong Diyos, sa buhay ng kapatid po namin ito. Idinadalangin namin, ano man ang plano mo sa kanya, Panginoon, Lord, katulad ng mensahe sa aming lahat, magtiwala lamang kami at hindi ka magkukulang sa aming mga buhay, Panginoon. Tinatalaga namin si Sister Edith sa iyo at ang kanilang pamilya, Panginoong Diyos. Salamat po sa kaniyang buhay. Salamat din po sa lahat ng narito mula sa mga bata hanggang sa pinakamatanda sa amin na muli nakigalak, sumamba, nagpuri sa iyo, Panginoong Diyos. Lord, maraming salamat sa pag-ingat mo sa amin sa buong maghapon. Maraming salamat sa biyaya at pagpapalang ibinuhos mo sa amin, Panginoong Diyos. Muli po, Panginoon, sa aming paghayo at paglabas sa 4 na sulok ng iglesyang ito, taglayin nawa namin, Panginoong Diyos, ang inyong karunungan, ang iyong kapangyarihan, ang iyong pagsama at pag-iingat sa aming lahat, Panginoon, upang aming gampanan ang lahat ng tungkulin, ministeryo na inyo pong ipinatong sa aming mga balikat, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Samahan niyo kaming lahat, Panginoon, at patuloy na lukuban ng inyo pong banal na Espiritu. Ito po ang aming pagsamot, pasalamat sa iyo ngayong gabi po na ito, sa pangalan ni Kristo Jesus, na amin pong Panginoon ang tagapagligtas ng aming mga buhay. Amen. Amen. Tayo po tayong lahat. Lubhang malalim ang iyong pag-ibig, di ko kayang isipin. Ilog kong aking sadyang tawirin ay sa kamalilimin. Ilapit mo ako, O Jesus, sa kinamatayang krus. Ilapit mo ngayon, O Panginoon, sa dugo mong dumalo. Ating itaas ang ating mga kamay at tanggapin ang biyaya ng ating Panginoong Diyos. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, mula sa inyong katawan, kaluluwa at espiritu, patuloy nawa na pakabanilin kayo ng Panginoong Diyos. Pagpalain, ingatan, at patuloy na i-anoint upang ang pagpapahayag ng kanyang mga salita ay patuloy nating magawa. At katulad ni Ana, tayo ay buong pusong magtapat, magantay at maglingkod sa ating Panginoong Diyos hanggang sa huling sandali ng ating mga buhay. Taglayin natin ito, tanggapin ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Go now in peace. Never be afraid.
Glory to Jesus. Tayo po yung po, pansamantala sa presensya ng ating pong Panginoong Diyos. Gandang gabi po ulit sa ating lahat. Alayan po natin na malakas sa palakpak ang ating Panginoong Diyos na buhay. Hallelujah! Praise the Lord! Let's shout, God is good! And all the time! Yan, bago po tayo lumabas, magmerienda, at gawin yung iba pang mga gawain natin ngayong gabi, let us welcome Sister Julian Romero. Asan po si Sister Julian? Yan, nandun po si Sister Julian Romero at meron pa po akong nakitang bagong muka sa atin. Sa akin po, bagong muka. Ano po, nasa tabi po ni Uncle Alben. Pwede po bang tumayo at ipakilala po? Anong pangalan? Biyenan po ito ni Sister Lovely. Yan, welcome po sa church po ngayong gabi. Yan, and we are hoping po na this will not be your first time, kundi sana magkaroon pa ng second and third. Na, ano pong pangalan po ni Mama? Mila. Yan, sige po. Meron pa po ba? Meron pa ba tayong mga bagong kasama ngayong gabi po na ito? Yan, si Julie Ann at si Auntie Mila. Sige. Sige po, bago tayo lumabas, pwede po ba natin silang ipanalangin? Let us stretch our hands sa kanila po. Let's pray for them. Lord, maraming salamat sa gabi pong ito. Ini-stress namin yung aming mga kamay kay Auntie Mila, kay Julie, Panginoon, na kasama namin ngayong gabi sa amin pong pagsamba. Lord, maraming salamat sa buhay po nila, sa pagkilos sa kanila, sa buong maghapon, sa mga nagdaang araw ng kanilang mga buhay, Panginoon. Salamat sa opportunity, Father, na makasama po namin sila sa pagsamba ngayong gabi na ito, Panginoon. Lord, we declare blessing and grace, Panginoon, protection and guidance sa kanilang mga buhay at sa buong sambahayan po nila. In Jesus' mighty name, Amen. 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 Welcome po. Salamat po at nakasama namin kayo ngayong gabi po na ito. Sige, tayo po tayong lahat. Let's pray po sa merienda na atin pong kakainin ngayong gabi. Salamat po sa ika-4 na grupo na nagluto. Nag-prepare po ng snack natin ngayong gabi. Lord, patuloy kami na nagpapasalamat sa iyo ngayong gabi. Salamat po sa extravagant, abundant blessings na inyo pong ibinubuo sa iglesyang ito, Panginoon. Salamat po sa buhay ng ika-4 na grupo ngayong gabi, Panginoong Diyos, na naghanda po ng amin pong merienda, pagsasaluhan ngayong gabi, Panginoon. Salamat sa kabusugan, sa spiritual na buhay po namin sa pamamagitan ng mga mensahe ng mga awiting aming narinig, sa revelation mo sa amin ngayong gabi. At salamat din po sapagkat ngayon naman po ay tatanggap kami ng biyayang pisikal para sa kabusugan din ng aming mga buhay, Panginoon, at ang buhay namin ay patuloy naming magamit na ipaglingkod po sa iyo. Bless niyo po ang grupo na nag-prepare, Panginoong Diyos, lahat po sila, Panginoon, at ang pagkain na amin pong tatanggapin ngayong gabi. In Jesus' name, Amen. Amen. And, wait lang po, meron akong nakalimutan na kasama natin ngayong gabi po na ito. Kasi first time din naman natin siya makasama sa Singbang Gabi. Yan, taga Burgos po ito, although familiar na tayo sa kanya, si kapatid na Christian Bunyol. Yan po. Siya po ang isa sa mga young people po ng
Spring of Hope, Methodist Church, siya po ang isa sa PAW team po nila doon. Yan, so, yan. Sige po, mauna ulit yung mga, tapos na yung mga bata. O, sige po, pwede tayong maupo. Adults daw po ang magpa-practice ngayong gabi. Mga bata, walang practice ngayong gabi. Bukas, anong oras po? Sige po, ang mga bata daw po, bukas ang inyong practice. Okay po, so ang magpa-practice po ngayon ay adults para po sa kanilang Christmas presentation din po. Yan. Lahat po ng young people, pwede pong pumasok muna sandali. Last na kayong kumain. Lahat po ng mga young people na nasa labas. Sige po, pasok po muna. Lahat po ng youth na nasa labas, pasok po muna tayo. Thank you po. Halina po kayo, young people. Pasok muna. Lahat po ng young people na nasa labas habang kumukuha ng merienda yung ating mga adults. Mamaya na kayo magmerienda. Marami po yan. Young people! Halina kayo! Good evening po sa ating lahat. Bukas po yung practice ng mga bata. Anong oras po? I'm not sure. Pero kung kaya po, mauna na po sila sa bahay na ni Baing Michang para po sa kanilang fitting. Morning talaga, oo. Kasi hindi pwedeng hapon. Ganon din po sa mga kabataan. Daan po kayo kay Baing Michang, sa bahay ni Baing Michang bukas para sa fitting. May konti po tayong mga biyaya doon na pagbibingayan. Yon sa mga damit. Yon. Okay, yun lang po. Okay. Thank you, Ate SP. Young people, lali na kayo. O sige, maupo na. Young people.